Personality question dito sa Miss Universe Philippines Personality Showcase Challenge. Sasagutin ko isa-isa. Hello, Cruellas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber and returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video, mga live, and mga short. Diba? Siyempre, sabi nga, thank you so much for this, kay Mike Wen, na sagutin ko daw yung mga personality question dito sa Miss Universe Philippines Personality Showcase, kung ano ang aking ambag. Para namang importante naman yung isasagot ko. Charot lang. Pero I tried myself talaga na sagutin ng abot sang aking makakaya with authenticity, relatability, confidence, and ano pa nga yung isa kong criteria, and relax. Kasi nga, dapat nanggaling sa akin yung mga pa-eksena ng mga relatability na yan at sa mga authenticity and relax pag sumagot. Parang hindi ako na-stress. Nakakaloka. Eto guys, ang sagutan ka on the spot lang at kung naiisip ko. Wala akong, ano ba tawag doon? Wala akong prepare hinandang sagot. Bakit ko naman ihahanda yung mga sagot ko ng program mo? Ano ako, di ba? Kakaloka. So, English yung tanong, Tagalog na lang yung sagot. Para naman hindi tayo mapang burnout. Huwag trying hard kung hindi kaya. Di ba? Hindi kaya ng level at kapangyarihan ni Gazel Ortega ang English. Di ba? Yung first question about doon sa about sa Pina Beauty Philippines. How do you think self-care routines like skincare can help in boosting one's confidence and fostering a positive mindset? Sagot ko talaga dyan. Hindi ito pang showbiz. Depende sa trabaho, di ba? Kung farmer ka at saka karpentero at saka magpapastol ng kalabaw, hindi mo na kailangan skincare kasi baka lalo kang magkaroon ng mental health problem. Charot lang, hindi. Kung depende sa work, kung ikaw ay frontliner, halimbawa anong frontliner ba yung sasabi ko? Kung ikaw ay model, artista, o di ba? Importante talaga yung ano ba tawag dito? Yung skincare para sa atin. Para syempre, puhunan mo yung pagmumukha, yung balat, eksena. Depende po sa trabaho. Pero hindi po talaga sa lahat ng Pilipino ay hindi po aakma ang skincare na yan. Di kung lalo na sa field yung work mo, wait be. Pero kung nakaka-boost ba to ng confidence sa isang tao, actually, dapat hindi ka nakadepend sa skincare. Diba? Dapat hindi ka nakadepend sa skincare kung paano i-showcase yung sarili mo para sa madlang people. Diba? Pero yung skincare para ma-enhance lang yung beauty outside, o diba? Mga mukha, whatsoever. Feeling ko, nakaka-boost din siya ng confidence ng tao para ma-enhance. Pero kung necessary ba talaga to? Parang hindi naman masyado. O diyan, ganyan yung mga hindi showbiz na sagot. Nakakaloka kayo. Mukha-arty kayo. Kayo, nagsiskincare. Ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hilamos lang ako, be. Tapos na usapan. Pwede na. Di ba? Para sa akin, depende. Depende kung anong work mo. Depende kung wala kang ginagawa. Depende kung karpentero ka, kung mangingisda ka, or depende, nakadepende yung kung mukha mo ba ang puhunan mo to make it, di ba, beauty queen ka, ayun, importante talaga yun. At nakakaboost ng confidence yung mga eksena. Tama bang sagot ko? Correct me if I'm wrong. Pero mga
seryoso po lang yung mga sagutan ko ng bonggang-bongga. Paumanhin. Charot lang. Sabi, sabi sa question number 2, if you could have only one memory about love for the rest of your life, what would that be? Yung iba kasi yung sinagot nila about pet, ay okay lang, walang problema yung kung about pets or about family and loved ones. So wala akong issue doon. So kung ako ang tatanungin, kung ako lang ang isang memory na may tao kasi sa akin na nagbigay na ano ba tawag doon? Hindi ko makakalimutan ng bonggang-bongga talaga na inaalagaan ako, ipinagluluto ako, haba ng hair. Charot lang. Pinagluluto ako at never ko pang na-experience kahit kaninong tao, doon lang sa taong yun. At talagang hindi ko siya, ano ba tawag doon, hindi ko siya kinukumpara sa iba, pero sa kanya ko lang na-experience yun at saka lagi ko siyang naaalala when it comes sa mga breakfast in bed, tapos pinagluluto, inaalagaan, mga ganong level. Hindi for love for the community. Check! Charot talaga kayo. Kaya yun yung aking sagot sa if you could have only memory. Dapat mga memorable moment mo with your loved ones or what to eksena. Diba? About love for the rest of your life. Or memorable moment mo doon sa mga pet mo na mahal mo. Mga ganun kung hindi ka man naka-experience ng pag-ibig. Mga ganun. Huwag mo akong sagutin na for the community. Ine-etchos mo yung lola mong panot. Next question, nakakaloka talaga ito. Sabi, how would you encourage toxic pageant fans and vloggers that you love, that love above all is more important than likes and views? How daw would you encourage toxic pageant fans? Di ba napapaisip ka ng bonggang-bongga kung paano may encourage yung mga toxic, ano tawag dito? Toxic pageant fans at saka mga vloggers that love above all is more important. Nasasabi lang ninyo yan kasi hindi kinabubuhay ninyo ang pag-vlog. Nasasabi lang ninyo love above all at saka actually para sa akin hindi sa plastic na kung sasabihin ko hindi importante sa akin yung views at saka likes. So syempre importante yun sa amin, sa algorithm namin, sa revenue namin, lalong-lalo na ay isa to sa mga pinagkukuhanan ko ng di ba? Hanap buhay ng bongga-buha para makakain. So ang plastic ko naman kung sasabihin ko na hindi ko na pero hindi naman to the point na niyurakan mo yung pagkatao ng isang beauty queen. Sinasabihan mo lang na hindi maganda masyado yung lakad niya, yung styling niya. Nakadepende kasi yun sa taong nag-a-accept ng kritisismo at saka hindi. Yung iba kasi hindi naman naiintindihan yung constructive criticism at saka yung bashing. Kasi iniisip nila sinaway ka lang sa buhok mo na hindi masyadong bongga ay bashing na, sinaway ka lang sa hindi mo magandang at perfect na pasarela ay bashing na. So, yung iba kasi, yung wala lang mga pa-victim din naman kasi yung yung ibang mga beauty queen, di ba? Sabi ko sa inyo, mga pa-victim sila. Di ka, kung bago kayo dapat sumali at saka sumali sa pagka-beauty queen, alam niyo sa sarili at kumpiyansa kayo sa sarili niyo na kompleto kayo. Yung pagkababae mo ay buong buo at kahit sinong lumait at mag-criticize sa iyo ay hindi ka apektado. So, nandun naman, ang akin kasi is love above all. Alam mo, kung hindi concern yung tao sa iyo, hindi kanya mahal. Kung walang pagmamahal yung tao sa iyo, hindi niya sasabihin yung mga flaws mo na dapat mong i-improve. Dapat ma-bother ka. Lagi na lang love above all. Love above all, hindi mo na puro ka na lang magaganda at mga matatamis na salita doon kahit nakikita mo na may meron pa siyang i-improve, nakikita mo na hindi naman siya perfect kasi nobody's perfect. So, ayun lang, depende sa tumatanggap yun. Kung
aware ka at saka alam mo sa sarili mo na yun yung dapat mong i-improve. Dapat nga maging masaya ka, hindi yung wag mong i-treat as bashing yung mga ano. At saka about sa views and ano ba tawag yun? Sa views and likes, syempre importante yun kung lalo na kung yun na mismo ang kinabubuhay at kabuhayan mo. Importante yun sa kanila ng bonggang-bongga. Pero hindi naman sa mga vloggers, hindi naman to the point na laitin yung pagkatao mo, sagarin yung ano mo, yung nakakaloka, yung nagme-personal na ng bonggang-bongga. So, medyo off naman ako ng bonggang-bongga. At medyo minsan, may pagka ganun din naman ako, aminado naman ako. Minsan to the point, ay, sorry naman, napapaganon ka lang talaga. Ang haba ng sagot ko, parang si Iliana Marie Aduana lang. Charot lang. Charot lang, ako na nakakaloka. Next question na, parang nakaka-nonsense naman yung pinagsasabi ko. What is the one thing you love most about being a Filipina or Filipino? Ayun, one thing I love the most. Matagal ko nang sinasabi to. Yung yung wala kang ginagawa tapos magsama-sama lang kayo sa mga tropa, yung mga tambay tapos upo ka lang dyan at tapos chismisan at pag-uusapan ang buhay ng iba. Yun yung I love the most being a Filipino. So, totoo lang ha. So, hindi pumapasok sa akin yung pagiging resilience. Nakakaloka. Yung mga yung gusto ko sa mga Pinay, yung uupo ka lang sa isang lugar tapos pag-uusapan yung buhay ng iba. Yun ang wala sa iba. Sa Pilipinas lang yun nangyayari. Yung mga marites, nakakaloka. May marites ba sa ibang bansa? Siguro may marites sa ibang bansa, pero hindi wala sa kultura nila. Umupo sa isang, ano ba yon? Umupo at makipagchismisan sa mga kapitbahay. At pagchismisan yung mga tumadaan. Yun talaga yung I love the most about being a Filipino. Kasi minsan nakikijoin din tayo. Aminado kayo, behave, check. Aminado ako doon na, minsan gano'n din naman. Tayo nang dumaan, ang ganda naman, mga gano'n. Sana all, mga gano'n ka pa. Tapos biglang, maganda sana, kaya lang gano'n. Yun yung pinag-uusapan ng buhay ng iba, diba? Gano'n ang mga Pilipino, yun yung I love it. Kisawsaw sa buhay ng iba. Feeling ko yun yung aking pinaka-perfect na sagot. Next, ito yung pinakahuli. What is your favorite love song? And who would you dedicate it to? Yung favorite love song ko, still, pa rin, Born to Make You Happy. And hindi ko pa alam kung kanino ko i-dedicate kasi wala pa naman akong loved one. Pero ito talaga, para may i-dedicate ako sa sa isang love song ay Nothing's Gonna Change My Love For You, sa first love ko talaga, ng bonggang-bongga. Nakaramdaman ko sa kanya talaga is genuine, and pag first time mong umibig talaga ng bonggang-bongga, hindi mo alam hahamakin ang lahat. Mga ganong level talaga pag first time mong ma-in love. Kaya hanggang ngayon is Nothing Gonna Change My Love For You talaga ang peg ko, at sa kanya ko lang talaga dapat i-dedicate yun, sa aking unang minahal at una sa lahat. For sure nanonood siya. Yun talaga. At pag naalala ko yung moment na binigyan ko siya ng ganong, ayun ba, basta ng lyrics ng Nothing Gonna Change My Love For You, at pag naririnig ko, kahit saan ako, ay siya ang una kong naaalala at wala ng iba. Ayun, that would be all, and thank you. Diba? Nakakaloka. Ang cheap ng answer ko, di ba? Hay, wala kang karapatan, guys, mag-comment at mag-react sa mga sagutan ng mga girls. Hindi ka naman katalinuhan. Hindi ka naman kagandahan, at lalong-lalong hindi ka kabonggahan. Yan yung mga comment ng mga insecure. There you go, guys. Kayo, ano yung mga sagot sa mga personality question dito sa Miss Universe Philippines 2025.
Comment down below lang kayo sa mga sagot ninyo ng bonggang-bongga. Sa akin, yun lang. And thank you so much, Mike Wen. At, di ba, napakaisip mo ako ng content for today's video. Kayo, latag na ninyo dyan sa comment section at saka yung mga violence or action ninyo sa Q&A ko. Sabihin ninyo, wala akong authenticity, relatability, hindi kayo nakarelate. At hindi kayo at hindi ako relax, di ba? For sure relax na relax ako 100%. Kasi kampante naman ako sa mga pinagsasabi ko kasi yun ang katotohanan. Charot lang. Maraming salamat. This is Gazel Ortega. Paalam.